No Limitang Here, Kabanata 57. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 57 ng nobelang No Limitang Here. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan. Mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyu nangingibabaw. Ang paglalahad ng isyu na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ang panghuli, ang mga gabay na tanong. Mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, puwang. Ibig sabihin, patlang o pagitan. Halimbawang pangungusap. Maraming mga bata ang sumisilip sa puwang ng mga rehas upang tingnan ang mga nadakip. Pangalawa, kasabwat. Ibig sabihin, taong may kinalaman sa masamang ginawa. Halimbawa, tinanong ng alperes si Tarsilo kung kasabwat ba nito si Crisostomo Ibarra. Pangatlo, nakakasulasok. Ibig sabihin, masamang amoy. Halimbawa, patiwarik na inilublob sa balon si Tarsilo na may nakakasulasok ang amoy ng tubig. Pang-apat, salawal. Ibig sabihin, damit pang ibaba ng isang lalaki. Halimbawa, kasunod na inilabas ang isang parang batang umiiyak at duguan ang saluwal. At pang-5, kinalagan. Ibig sabihin, pinakawalan. Halimbawang pangungusap. Kinalagan na ng gapo si Tarsilo at suminyas ang alperes. At ngayon ay kilalanin natin ang mga tauhan sa kabanata. Unang tauhan, alperes, ang pilit na nagpapaamin kay Tarsilo. Tarsilo, ang pinahirapan ng mga Guardia Sibil sa harap ng maraming mga tao. Pangatlo, Padre Salve, ang pumunta sa kwartel upang kausapin din si Tarsilo. Pang-apat, si Doña Consolacion, ang pinayagan ng alperes na makalabas at mapanood ang mga kaganapan. Andong, ang kasama ni Tarsilo na nadakip ng gabi ng pagsalakay. At mga nabanggit na tauhan, si Don Filipo, Crisostomo Ibarra at si Bruno. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 57 ng nobela, ang pamagat, ang mga talunan. Mahalagang pangyayari. Malungkot ang bulwagan ng tribunal. Ang mga pagod na Guardia Sibil ay palakad-lakad at panay ang pagbabanta sa mga batang sumisilip sa puwang ng mga rehas. Abalang-abala sa kasusulat ang Direktor Silio at ang 2 kawani. Ang alperes na mabalasik ang mukha ay di mapalagay at manaka-nakang tumingin sa pinto. Sa isang sulok ay nakaupo si Doña Consolacion. Dumating ang kura na mag-ikasyam ng umaga at tila namumutla. Tinanong ng kura sina Ibarra at Don Filipo ay tinuro ng alperes ang bilangguan kasabay ang pagsasabing namatay na kagabi ang nagangalang Bruno. Inutos ng alperes na palabasin ang 2 bilanggo at sumingaw ang isang amoy na nakaduduwal kasabay ang mga nakapangilabot na mga daing at pagtangis. Si Tarsilo ay nasa pagitan ng 2 sibil ay inilabas na nakaposas ang mga kamay. Punit ang damit at napakalungkot ang anyo. Itinanong ng alperes kung magkano ang ibinayad ni Ibarra sa kanila, ngunit ayon kay Tarsilo ay walang kinalaman si Ibarra sa kanilang pagsalakay sapagkat sila ay naghiganti lamang. Dinala si Tarsilo sa mga bangkay at nakita niya sa loob ng kariton ang asawa ni Sisa at ang patay na katawan ng kanyang kapatid na si Bruno na tadtad ng saksak at ang katawan ni Lucas.
Ipinasok muli si Tarsilo sa bulwagan at pilit na pinapaamin, ngunit muling tumugon si Tarsilo kaya inutos ng alperes na itali sa bangko at paluin at pahirapan ito. Hindi natagalan ni Padre Salve ang paghihirap kay Tarsilo kaya lumabas ito at namataan niya ang kapatid na babae ni Tarsilo at Bruno na nanangis at pawang binibilang ang bawat palong na tatanggap ng kapatid na nooy humahalinghing ng buong paghihirap. Napagod na ang mga sibil sa pagpapahirap kay Tarsilo, subalit wala ni isa man silang makuhang impormasyon, kaya sinunod ng alperes ang bulong ng Donya na timbain si Tarsilo. Binitin patiwarik si Tarsilo sa bunganga ng balong tapunan ng basura at bubog at ang tubig ay nakakasulasok at marumi. Dahil sa hirap, nagmamakawa si Tarsilo na siya ay patayin na lamang. Paulit-ulit na pinahirapan si Tarsilo at bago ito nawala ng hininga ay hinabilin niya ang kapatid na babae sa isang kwadrilyero. Pinalabas ang isang bilanggo na nagangalang Andong Loko-Loko at tinanong ito tungkol sa pag-aalsa. Natawa mga tao sa sinabi ng bilanggo na sinabi nitong nandoon lamang siya sa patio upang magbawas dahil sumama ang kanyang sikmura. Nagtaka siya na isa siya sa mga hinuli ng mga sibil. Ang wakas ng Kabanata 57. Ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw sa kabanata. Isyong pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay tahasang ipinakita ng ating pamansang bayani ang hindi makatarungang pagmamaltrato ng mga sibil sa mga bilanggo. Ang paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pagpaparusa o torture upang mapaamin sa kasalanang hindi naman ginawa. Maraming mga kaso sa paglabag sa karapatan ang inaapakan ng mga dayuhan na nananakop sa ating bayan. Maraming mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay para lamang ipaglaban ang kanilang paniniwala at prinsipyo. Sa panahon ng Kastila, sila ang batas at sunod-sunuran lamang ang mga Pilipino. Alipin tayo sa sarili nating bayan. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan. Sino ang itinuturong kasabwat ni Tarsilo? Ang sagot, si Crisostomo Ibarra. Pangalawa, ilarawan ang kalupitang pagpapahirap na ginawa kay Tarsilo. Ang sagot, ang paggapos nito sa harapan ng maraming tao ay pilit na pinapalo hanggang sa manghihina ang buong katawan ni Tarsilo. Binitin siya patiwarik at inilublob sa isang mabahong balon hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay dahil sa tinding hirap na hindi makaya pa ng kanyang katawan. Pangatlong katanungan, makatarungan ba ang trato ng alperes sa mga bilanggo? Ang sagot, hindi ito makatarungan dahil bilang isang tao, may karapatan ang lahat na bigyan ng patas na paglilitis upang mapatunayan kung siya ba ang totoong gumawa ng krimen o hindi. Ito ay isang pagmamalabis at pag-apak sa karapatang pantao. At panghuli, bakit nagkukunwaring walang nakikita si Padre Salve sa ginagawang pagpapahirap sa mga bilanggo? Sapagkat ayaw niyang madawit ang kanyang pangalan na isa siya sa mga nagpapahirap sa mga bilanggo. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 57 ng No Limit Tangere. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.